lumapit sa kanyang banal na trono sa pamagitan ng ating panalangin. Lord, salamat po, Panginoon, sa mga awit na iyan na hindog na ang kapatid ko sa oras sandaling ito. Salamat, Panginoon, na kung saan ay narito, ginising mo pong muli kami. Salamat na kung saan we have a breath of life that comes from you. Salamat po, Panginoon, na andun nga po ang aming lakas, ang sigla na aming katawan ay andun nga po lagi na iyong tinutugunan. So, ang mga oras sandali pong ito, minsan pa, Ama, ang pagsama mo, Holy Spirit, ay aming po pinasasalamatan at patuloy, O God, salamat po sa buhay ng bawat isang kapatid ko na narito na kung saan kami po nagkatipon dahil sa iyo lamang, Panginoon. O Diyos, narito na po kami sa bagong aklat na aming panginilayang sa aklat ng Roma, chapter 2, na kung saan ito po, O Diyos, ay patuloy na sa bawat titik nito, versus nito, ay tunay nga po na ikaw po ang Diyos na mangusap, Panginoon. Kung paano ikaw nga ang Diyos na matuwid, ikaw ang Diyos na kung sa'y dakilang hukom namin, na ikaw nga po ang Diyos na hahatol sa bawat isa sa amin, Panginoon, pagdating ng panahon. Kaya salamat po sa iyong pagsama at anumang bagay na nakikita mo, God, na kung saan na hindi nakakalugod sa aming mga buhay, sa aming mga kaisipan. Kami po humingi ng patawad, Panginoon, nagpapalinis, nagpapadalisay through the power of your words, Panginoon, and through the blood of Jesus, Panginoon. Tunay nga po, Ama, namin na kami po ay makasalanan, hindi namin maabot ang iyong kaluwalhatian, ang iyong kamanalan. Pero salamat for your mercy and grace na ikaw po ang Diyos na punong-puno ng habag at tawa. Oh, hallelujah, purihin ka namin, Ama, pinupuri ka namin, dinadalisa at patuloy na kami nagpapalinis at nagpapadalisay, Panginoon, sa iyo, Panginoon, dahil ikaw lamang po, Ama, ang Diyos na nakakakilala sa bawat isa sa amin, O God. And thank you for your mercy and grace, for your power, for the strength and determination that comes from you alone, O God. Salamat po, Panginoon at Holy Spirit. Thank you for being our guide, our teachers. Ano mang aking pumundo ka ng mga labi sa aking timong pagnililay, ako po iyong patuloy na hubugin at samahan, Panginoon. Salamat, salamat po. Pangunahan mo po kami. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Ayan. Tayo nga po ay andito po, sabi nga po dito sa ating pag-aaralan ay God's righteous judgment. Ano? Ito nga po yung matuwid na paghatol ng Diyos. Ano po? Sabi nga po dito, pag sa bawat sandali na makita natin ang ating mga sarili na kung saan ay nararamdaman natin na parang meron tayo na kung saan sa ating puso ay meron pagkakataon po kasi na ito po yung lagi kong madalas na nakikita sa aking sarili. Magkaminsan sa sarili ko na nagiging judgmental, nagiging self-righteous ang aking sarili. And sabi nga po dito ay ito po ay parang nakikita natin. Kaya ito po lagi nga po natin sinasabi na we need to speak out against sin. Sabi nga po dito, pero dito po sa pagkakataong ito na kung saan ay talagang tayo po lagi nagkakamali. At yung pagkakamali natin yun o pagkakasala natin ay mostly ay makikita po natin na kung sa ay yun po baga ang pagkakamali ng iba pero yung sarili natin hindi natin nakikita. Sabi nga po dito, kung titingnan nga po ng malapit ang ating mga sarili, we will find that we are committing the same sin. Hindi natin alam na tayo din mismo ay tayo po yung may gawa ng yung kasalanan na iyon. Kumbaga nagiging judgmental po tayo kaagad na hindi muna natin nasasaliksik sa ating mga sarili. So dito, example nga po, halimbawa pa po, ay yung isang tao ay nakusay nakikita natin ng pagkakamali in a critical condition, pero andun nga po na hindi natin nga alam, sabi ko nga po ay parang tayo pala yun. Kaya nga po ito sa sulat na ito ni Pablo sa chapter 2 ay makita po natin na ito po ay makabasa ng mga taga-Roman Church ay hindi po sila talagang walang pag-aalinlangan na malami nga po ang sabi nga po, umayon na kung saan ay sila mismo di po, mga sarili nila ay inayunan nila itong sinabi ito ni Pablo at nandun nga po na kinokondemn din nila yung mga idol worshiper. Kasi nga po doon sa chapter 1 na kung saan makita po natin ay pinakita nga po dito na kung saan ay nandun nga po binanggit ni Pablo yung mga homosexuality practices at yung mga tao na kung saan ay mga violent na tao. Makikita po natin sa kasaysayan andun na nga po na kung saan ay uso na po yung mga LGBT, na kung saan ay mga tao kasi nga po yun nga po, kaya ginunaw ng Panginoon ang Sodoma at Gomora dahil andun na nga po ang kasamaan ng mga tao. Andun nga po na kung saan ay dito sa pagsulat ng ito ni Pablo sa mga taga Roma, kung ano ang nakagulat sa kanyang mga
sana tumanggap ng sulat na ito sa kanya ay parang nabi nga po dito, surprise his listener must repel. He turned into them and said to infect, you have no excuse, lahat po tayo ay tangalay na walang excuse at lahat po tayo ay talaga nagkakamali. Sabi nga po dito, Paul was emphatically stressing that nobody is good enough to save himself or herself. Tunay nga po na hindi po natin mailigtas ang ating mga sarili. Na kung saan ay nakita nga po dito, para po na kung saan ay hindi natin maililigtas ang ating mga sarili sa pakaparusahan na kung saan dito sa mundong ito na kung saan kung hindi po natin makikilala na lubusan ng ating Panginoon. All of us, whether we have been murderers or molester, or whether we have been honest, hardworking, solid citizen, must depend totally on God's grace. So, walang sino man ang matuwid. Kaya nga sinabi din ni Pablo, lahat po tayo nagkakamali. Lahat po tayo mga kasalanan. At dito po, sabi nga po dito ay, Paul is not discussing whether some sin o hindi po nagdinidiscuss dito na ni Pablo na yung mga kasalanan yon ay mas madala kaysa iba, kundi ang anumang kasalanan ay ay naglilid sa atin to depend on Jesus Christ as our salvation, our Savior for eternal life. Walang sino man ang mga kasalanan ito, tanging si Jesus lamang ang tunay na magliligtas sa atin. Any sin is enough to lead us to depend on Jesus Christ for salvation of eternal life. Kaya nga po sa ating mga pagkakamali ito, walang sino man ang makakapagligtas sa atin, kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. We have sinned repeatedly. Ito, palagi tayo nagkakamali, paulit-ulit. And there is no way apart from Christ to be saved from sins consequences. At walang anumang kasalanan na tanging si Kristo lamang ang tunay na magkapagbibigay sa atin para po tayo ay maligtas. Kasi nga po, sabi nga po dito, kaya nga sino ang humahatol sa iba, wala kang maidadahilan sapagkat ang paghatol mo sa iba, hinahatulan mo rin ang iyong sarili. Palibhasa ikaw ang humahatol ay gumagawa rin ng gayon. Nalalaman nating makatarungan ang hatol ng Diyos laban sa mga gumagawa niyan. Alakala mo ba'y makakaiwas ka sa hatol ng Diyos kung hatulan mo ang gumagawa ng mga maling gawain, ginagawa mo rin. Yun po ang kasasaan ay, kaya nga po, walang sino mang tao ang magiging kundi ang Diyos lamang pagdating ng panahon. Sabi nga po dito sa verse 4, hinahamak mo ang Diyos pagkat siya'y napakabuti. Napagpigil at pagpaumanhin, hindi mo ba alam na binibigyan kanya ng pagkakataong magsisi at magbagong buhay, kaya napakabuti niya sa iyo. So, sa kabutihan ng ating Panginoon, na kung saan ipinipigil niya yung patuloy na paghuhukom, napakahaba ng pasensya niya para sa atin. Binibigyan niya tayo na kung saan ay tunay na tayo po ay makilala natin ang ating mga kasalanan. At tayo naman bilang isang kung saan ay nakakakilala na sa ating Panginoon, na patuloy na naglilingkuran natin siya. Kaya nga po, every now and then tayo ay kailangan po natin ibaba ang ating sarili at aminin ang pagkakasalang iyon in the eyes of God. Sabi nga po, napakadali na kung saan ay tayo ay gumawa ng pagkakamali, pero andun nga po na kung saan ang ating Panginoon ay napakahaba ng pasensya, na kung saan ay tayo po inuunawa. Sabi nga po dito, it is easy to mistake God's patience for approval of the wrong way we are living. Yung po bang self-deprecation evaluation is difficult. Pero sa atin po, alam natin, yun nga po minsan kasi nagiging judge ako sa kung saan ay yung iba ay talagang pinanindigan na yung kanilang mga kasalanan, yung kanilang mga ginagawa na hindi tama. Kaya nga po, pero salamat sa ating Panginoon, meron lagi tayong self-evaluation. At andun nga po na kung saan sa pakikipagnaig natin sa ating Panginoon bilang isang Kristiyano at mamamayan ng ating Panginoon, ay andun nga po na kung saan ay talagang gusto natin i-expose natin lagi ating Panginoon ng ating mga pag-uugali at hinahayaan natin na kung saan ang Diyos mismo ang siyang magbago, dahil kung tayo lang hindi natin kakayanin, dahil we have nakatatak sa atin ang pagkakaroon ng sinful nature. At andun pa nga po nakatira pa tayo sa mundong ito na makasalanan, at andito ang hari ng kasinungalingan, walang iba sa Satanas, kaya po tayo po ay andun nga po prone tayo ng paggawa ng pagkakamali. Pero bilang isang Kristiyano, we must pray constantly. Baga, lagi tayo manalangin ng patuloy that God will point out our sin. At ito naman, personally sa aking sarili ay talagang nakikita ko yun kung ano ang aking pagkakamali.
kung ano yung aking nagiging pagkukulang. Kaya nga po, sa ating pagninilay lagi ng salita ng Diyos, personal, yung ating personal devotion, ay andun nga po, we must pray constantly that God will point out our sin. At yun ang may pinakikita ng banal na sa atin, ng banal na Espiritu, kung ano yung ating naging pagkukulang. So that He can heal them. Walang ibang makaka-heal sa ating mga kasalanan, kundi ang ating Panginoon sa pamagitan ng kapangyarihan ng Santong Espiritu. Unfortunately, we are more likely to be amazed at God's patience with others than humbled at His patience with us. Diba? Makita po natin kung gaano haba ng pasensya ng ating Panginoon sa ating mga paulit-ulit na ginagawa, sinasabi. At andun nga po talaga ang makikita po natin kung gaano ang haba ng pasensya, kung paano ang pagmamahal, kababaang loob ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin dahil nandun na hindi kaagad siya nagkakaroon ng judgment. Dahil pinibigyan pa nga po tayo ng nga pong masasama na kung saan makikita nga po natin yung talagang gumagawa ng mga heinous crime. Na kung saan ay sila makikita po natin, halimbawa sa ating kapaligiran, yung makikita mo na gumagawa ng masamang nanakaw, pumapatay, minsan nahuhuli sa kung saan ay may mga nahuhuling mga tao na dati nang may kaso na paulit-ulit na ginagawa yung mga kaso yun. Pag nabuklat ng mga kapulisan, dati nang magnanakaw, dati nang gumagamit ng mga masasamang drugs, mga ganung bagay. At andun nga po, hindi kaagad ang pakita doon po natin makikita na ang Diyos nga po natin ay napakahaba ng pasensya. So ganoon din po sa atin, na kung saan ay naandun makikita po natin kung gaano katuwid ang ating Panginoon sa kanyang paghatol na hindi kaagad niya binibigyan ng paghatol ang bawat isang tao. Meron naman pagkakataon na immediately andun, kaparusahan ay ibigay ang consequences, andun kaagad. Pero mostly ang ating Panginoon ay pinakikita niya kung gaano siya, long patience niya para sa atin. Dito po sa verse 5, ngunit dahil sa kaugtayasan ng inyong ulo at di pagsisisi, pinabibigat mo ang parusang ipapataw sa iyo sa paghahayag ng poot ng Diyos sa araw ng kanyang paghatol. Sapagkat siya ang nagaganti sa lahat ng tao ayon sa kanilang gawa. Ang nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti at sa paghangad ng karangalan, kadakilaan at walang kamatayan ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Datapwat matinding galit at poot ang babagsak sa mga lumilika ng pagkakabahagi at ayaw sumunod sa katotohanan kundi ang sa kalikuan. Dito po sa verse 9, sabi po dito, ay paghihirap at kapighatian daranasin ang bawat gumagawa ng masama. Una, ang mga Hudyo at ganyan din ang mga Griego. Ngunit karangal at kapurihan at kapayapaan ang tatangmuhin ng bawat gumagawa ng mabuti. Una, sa mga Hudyo at ganyan din ang mga Griego sapagkat ang Diyos ay di nagtatangi. Sabi nga po dito, sabi nga po sa kabila ng ating Panginoon ay hindi kaagad nagpaparusa sa mga ginagawang mga pagkakasala ng katauhan, but eventually judgment is certain. Ibig sabihin, ando na kung saan bagamat hindi kaagad niya hinuhusgahan, pinaparusahan, pero talagang mayroong katapat na kaparusahan pagdating ng panahon. Hindi natin alam kung kailan to ang parusang yun ibibigay ng ating Panginoon or yung consequences na yun, but we know that no one will escape. Walang sino man ang makakatakas sa final encounter with the Creator. Walang sino man ang makakatakas kung saan ay final judgment na ang final encounter natin para sa ating nabibigay sa atin ng ating Panginoon. The more na tayo ay nagiging palalo, the more na kung saan ay mayroong ibibigay na kung saan ang ating Panginoon sa kung saan ay kaparusahan sa mga bagay na kung saan ay ginagawa natin. Sabi nga po dito ang ating sinulat ni Juan sa John 12:48, sabi niyo po niya dito, may hahatol sa sino ang magtakol sa akin at hindi tumanggap sa aking mga salita. Si Jesus po ang nagsasalita dito. Ang salitang ipinahayag ko ay hahatol sa kanya sa huling araw. So ayun po, meron pong paghuhukom sa atin at paghatol sa atin ng ating Panginoon. At alam natin na habang andito po tayo sa lupa, ay andito nga po yung ating salvation na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Patuloy niya ibinibigay yung habang pasensya para kaligtasan ay matamo natin sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus at ating pananampalataya. Pero alam natin na sa second coming of our Christ, He is a judge na. Isa na siyang hukom sa atin. Andito yung grace and mercy ng ating Panginoon para makilala siya
Gampanan yung ating tungkol na pagkakilala sa Kanya. Pero alam po natin, yung sa second coming niya, na kung sa hindi tayo, kung tayo walang repentance at hindi nagpapatuloy tayo sa mga gamang hindi tama, ang siya na mismo ang maghahatol sa atin. Kaya nga po dito, sabi nga po dito, sa verse 7 nga po, sabi, ay ang mga nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti at sa paghangad ng karangalan, kadakilaan at kawalang kamatayan, ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Dito sinabi nga po dito ni Pablo that those who patiently and persistently do God's will for eternal life. Meron po tayong buhay na walang hanggan. He is not contradicting this previous statement that salvation comes from faith alone. Hindi po niya yun na, tunay nga po na hindi niya yung sinabi nga po dito sa kung saan ay sa verse 16 and 17 ng chapter 1, sabi nga po dito ay sabi dito po ay hindi ko kinahihiya ang kabuting balita tungkol kay Kristo sapagkat ito sa chapter 1 verse 16. Hindi ko kinahihiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos na ikaliligtas ng bawat mananampalataya. Una ang mga Hudyo, ayon din ang mga Grego. Inihahayag ko nito ang pagkawalang sala ng Diyos sa mga tao ay nagsisimula sa pananampalataya at naging ganap sa pamagitan ng pananampalataya. Ayon sa nasusulat, pinawalang sala na sa pamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. So ito po yun, na kung sa sinasabi po dito, we are not saved by good deeds. Hindi po tayo nakaliligtas sa mabuting gawa natin. But when we commit our lives fully to God, we want to please Him and do His will. Ito po yung ginagawa natin ngayon. Natanggap natin ang kaligtasan natin sa pamagitan ng ating pananampalataya. Pero sabi nga po, andun nga po na kung saan kung saan ikinukumit natin ang ating mga sarili sa pamagitan ng ganung bagay, ang mabuting gawa ay pagpasalamat po natin na kung saan sa pag-response natin sa ating Panginoon kung anong ginawa niya sa atin. Yung kaligtasan, tinamo natin sa pamagitan ng ating pananampalataya sa kanyang pagkakilala natin na siya ay Diyos. Siya ay muhay dito sa mundong ito at siya po ay nahatulak mamatay na ng pananampalataya natin pero nabuhay na muli siya. Sabi nga po ito yung ating prerequisite. Ito yung una na kung sa itungkulin natin to earning His grace na meron tayo na kung sa kaya nga tayo sa ngayon gumagawa ng ikalarangal na ya ay dahil nga po sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Kaya sabi nga po niya, ang mga nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti ay nangahangad ng karangalan, kadakilaan. Kaya nga po tayo nagiging gumagawa nga tayo ng matuwi dahil nga po may pananampalataya na tayo sa ating Panginoong Hesus at inusunod natin yung kanyang mga alituntunin, mga utos ng ating Diyos. At yun po kasama na nga po sa ating pananampalataya ay yung pagsunod sa kanyang mga utos. Yun po yung kung Bini Pablo na kung saan ay gumagawa. Paul says that who patiently and persistently do God's will find eternal life. Kundo po baga, dahil nga po tayo gumagawa na ng mabuti at ikaluluwalhati ng ating Panginoon sa ngayon dahil andun nga po nag-umpisa yun sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Kaya nga po sabi dito, people who are condemned not for what they don't know, but for they do what they do will do. People who are condemned not for what they don't know, but for what they do with what they know. Ayun. Andun nga po na kung saan i-condemn ang isang mga bawat mananampalataya, hindi dahil sa hindi nila alam ang isang bagay na kung saan ay kamalian. Kaya sa halip ay doon kung saan ay ino-condemn po sila ng ating Panginoon kung paano ginagawa nila kung ano yung dapat nilang gawin. Hindi yung dapat, hindi sa nila alam kung ano kanilang ginagawa. Kasi halimbawa nga po, ibig sabihin din ito na kung saan, kung wala nga tayong pananampalataya sa ating Panginoon at gumagawa lang tayo ng mabuti, hindi po yun ang tama. Kundi gumagawa tayo ng mabuti dahil meron tayong utos at pananampalataya mula sa ating Panginoon. Yun po yun. Those who know God's written word and His law will be judged by them. At yun nga po, yung salitang yun ng ating Panginoon, anak ko sa'y nasusulat yung kanyang mga batas, yun po yung hahatol sa atin. Those who have never seen the Bible still know right from wrong, and they will be judged because they do not keep even those standards that their own consequences dictated. Meron po kasi, halimbawa po, kung makikita po natin yung mga law, yung kaunting naunawaan ko lang po sa mga law ng mga Buddhist,
ng mga Confucius, yung po mga tao na kung saan ay sila sa kanila yung mabait, yung gumagawa ka ng tama, ayun po sa kanila, yun yung kaligtasan nila. Yun yung kanilang pananampalataya, pananalig na doon sila sa pagiging mabuti nila, doon sila magkakaroon ng kaligtasan. Pero tayo, ang atin pong basihan, kaya tayo may kaligtasan dahil meron tayong pananampalataya. At yung pananampalataya lang yon na kung saan kaya tayo nagkaroon ng kaligtasan, hindi sa ating mabubuting gawa. Yun po yun, na kung saan ay dapat maunawaan po natin. Ano po? People who condemn not for they don't know, but for what they do when they know. Those who know God's written word and His law will be judged by them. Those who have never seen Bible still know right from wrong, and they will be judged because they did not keep even those standards that their own consequences dictated. Sabi nga po, sa panahong ito, na kung saan ay na makabagong panahon na kung sa masasabi natin sa kapanahonan natin, kasi marami na makabagong pamamaraan. Sana nga po dito na tayo ay may internet connection, meron na tayong ganitong mga Zoom, na nung araw ay wala nga tayong cellphone, namumuhay ang tao sa kapamaraan, na simpleng pamaraan. Pero sa panahon po ngayon, na kung saan ay makikita po natin kung paano ka-advance ang ating sa panahong ito na kung saan kailangan manatili sa ating mga kaisipan, na kung saan ay hindi mawala sa atin, na kahit advance na nga po ang ating kapaligiran, hindi dapat mawala sa atin kung sino yung lumikha sa atin. Kasi nga po, yung mga tao na kung saan lumilikha nga po, mga scientists, nananangan na lang sila sa kanilang sariling kaulurungan, binabaliwan na lang nila yung lumikha ng mga bagay na kanilang natutuklasan. So doon po sila nananangan. Pero tayo, na kung sa salamat sa Panginoon, na kung saan ay tayo po, ay dahil tayo namumuhay ngayon na sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon. Sabi nga po dito, but keep in mind that people violate the very standard they create for themselves. Yun po yung mga tao na kung saan nananangan sa sariling kaalaman, karunungan. Nagmagkamisan ay hindi na po talaga nakikita yung standard ng ating Panginoon, ng kanyang mga panuntunan. Hindi na po nila nakikita kung paano ang kahalaga, kung saan ang salita ng ating Panginoon, na kung saan ay siya yung nagbibigay sa atin. Kaya nga sabi dito, paghihirap at kapagditian ay daranasin ng bawat gumagawa ng masama. Una sa mga Hudyo at yan din sa mga Grego. Ngunit karangal at kapuri at kapayapaan ang tatamuhin ng bawat gumagawa ng mabuti. Una sa mga Griego, Hudyo, ngayon din sa mga Grego, sapagkat ang Diyos ay di nagtatangi. Ibig sabihin, kaya kumbaga, man pong lahi tayo man po ay mananampalataya o hindi, tangi ang Diyos lamang po ang magbibigay sa atin ng judgment sa pagdating ng panahon. Sabi nga po dito sa 12 to 15, ang lahat na nagkakasala ng hindi saklaw ng kautusan ni Moises ay parurusahan ng hindi batay sa kautusan. At ang lahat na nagkakasala na saklaw ng kautusan ay hahatulan ayon batay sa kautusan. Sapagkat hindi na ang mga nakikinig sa kautusan, kundi ang tumatamil marito ay pinapawalang sala ng Diyos. Di po baga? Kaya dito po makita po natin, sabi nga po dito, kapag ang hintil na hindi saklaw ng kautusan ay gumagawa ng ayon sa hinihingi nito sa atas ng kanilang katutubong bait, ito'y nagiging kautusan para sa kanila. Ipinakikilala sa kanila ang gawang nasulat sa kanilang mga puso ang hinihingi ng kautusan. Pinatunayan din ito ng kanilang budhi, sapagkat kuminsan sila sinusumbatan at kuminsan na may ipinagtatanggol sila ng kanilang isipan, sarili na po nila. Kaya makita po natin, kung makikita po natin, pag tayo po ay nakapunta tayo sa iba't ibang lugar, kahit dito na lang po, lokal, sa bawat probinsya, sa bawat lalawigan, may kanya-kanyang tradisyon, may kanya-kanyang mga, sa bawat bayan, may kanya-kanyang mga kung saan ay paniniwala, mga kung saan ay meron kanya-kanyang sariling iba't iba na kung saan ay pamahiin. Yun din po kung tayo magta-travel din po sa iba't ibang bansa. Nakita po natin ang iba't ibang kultura, na kung saan ay nagpapakita na yung kanilang, kung saan ay iba't ibang kultura, iba't ibang pag-uugali, iba't ibang mga tradisyon. Na kung saan sabi nga po dito,
If you travel around the world, you will find evidence in every society and culture of God's moral law. Halimbawa nga po, kung saan ay meron pong kultura na tunay kahit saan nga po ay bawal ang pumatay, sa syudad natin, meron po ng mga bylaws sa mga ating mga lokal na mga pamahalaan, may mga laws. But sabi nga po dito, tayo pa rin ay tayo kabilang po sa kung saan ay mga lahi na kung saan ay stubborn race. At yun po kasi ay naging kalikasan po natin. Tayo po ay likas sa atin na meron tayong sinful nature bilang isang tao. We know what is right, tama, ginagawa natin, ay alam nating mali yun, alam nating tama yun, pero ang ginagawa ng mga tao ay kamalian. Alam nating mali yung ganung bagay, pero sa ating sinful nature, ginagawa pa rin natin, lalo na po nga yung mga taong walang pagkilala sa ating Panginoon. Kumbaga, kinanakalyo na sa kanilang puso na nihamayhasa na sila na ganun ang kanilang mga dapat gawin na kamalian. Kumbaga, yun yung kanilang pinagtinitingnan na, ay, ito na yung aming nakasanayan, ito na yung aming ginagawa talaga. Kasi nga po, sa ganung mga pang-araw-araw na gawain o sitwasyon sa kanilang mga buhay, na wala ang Diyos sa kanila, they have immune to do the things na kung saan ay naging tradisyon, kaugalian ay mga ganung bagay, na kung saan sa harapan ng ating Panginoon ay hindi nararapat. Kaya po, kaya napakabuti ng Panginoon na sa ating pagninilay ng sa ating salita ng Diyos, dahil dito sa pagtahak po natin sa journey natin ito, na kung sa sulat na ito ng Pablo sa mga taga-Roma, ay makikita po natin na palibagong mga pananaw na ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Sabi nga po nito, alam natin na kung saan ay pagkaminsan ay alam natin tama yun, pero ang ginagawa natin mali. Sabi nga po dito, hindi po enough na tayo ay sabi, it's not enough to know what is right, but we must do it. Kailangan po nating lakaran yung kabutihang ginagawa natin. Kung ano po yung tama ay doon po ating gawin. Hindi na po natin dapat lakaran yung mali na kung saan ay dapat nangyayari sa atin before. Dapat aminin natin sa ating mga sarili, sa ating Panginoon, that you fit the human pattern frequently fail. Kung tayo na po, marami tayong pagkakamali. Marami tayong pagkukulang. Na kung sa ipaulit-ulit na lang nagagawa natin, nasasabi natin, sabi nga po, minsan nga po yung standard ng ating Panginoon ay hindi natin maabot. Madalas po yun. Pero salamat dahil meron pong salita ng Panginoon na kung saan ay may God standard na kung saan may pinatuloy na pinapapaalala sa atin. The very first step, ang unang dapat nating mahakbangan ay yung patuloy nga po na tayo po ay humakbang ayon sa naisin ng ating Panginoon. Yung haba ng pasensya ng ating Panginoon na tayo pinatawad, magpatawad din, yung pagtuto tayo magpatawad, matuto tayo na kung saan ihil natin ang mga bagay na kung saan ay mismo sa ating sarili na mismo, tayo na po ang gumamot sa ating sarili sa pamamagitan ng tulong at tabag ng ating Panginoon ng kanyang mga salita. Sabi po, ayon sa mabuting balita, verse 16, ng aking pinangangaral, mangyayari ito sa araw ng ang mga lihim na ang tao ihahatulan ng Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya nga po, yun nga po mga ginagawa natin, alam natin na kung saan dapat alam natin na kung saan, kung ano yung matuwid, kung ano yung tama, kung ano yung nararapat na sa mga utos ng ating Panginoon sa ating paglugag palapit. Lagi nating makikita at dito na merong isang Panginoon at Diyos na nakakakita sa lahat ng ating ginagawa, sinasabi at iniisip na kung saan at the end of our life, merong isang dakilang hukom na hahatol sa bawat ginawa natin. Kaya nga po yung sinabi nga po muli ng aklat ng mga ngaral, ito yung sinabi ni Haring Solomon na ito lang ang kanyang masasabi. Sundin natin ang utos ng ating Panginoon na kung saan ito yung ating katungkulan, mabuti at masama, halagman o lihim, tayo hatulan ng ating Diyos. Kaya yung matuwid na hatol na yun ng ating Panginoon, ngayon pa lamang na tayo andito na sa mundong ito, ay makita na po natin kung gaano kahalaga dapat natin makita at maunawaan na meron dakilang hukom na maghahatol sa atin. Kasi pagdating ng ating Panginoong Hesus, wala na po yung mercy, wala na po yung grace. Kung ano na nga po yung ating ginawa,
at sa panahong ito na tayo kumikilala na sa Kanya at nung abutan ang mga tao na kung saan ay naandun sa parigin, palalo pa rin sila at wala andun pa rin ang kasamaan nila, doon mas mahigit ang kanilang kahatol sa kanila. Kaya yung mercy and grace na yun ng ating Panginoon natatamasa natin ngayon sa kapanahunan dahil ipinauunawa niya sa atin ang kanyang batas at mga utos. Kaya sa ating mga sarili, dapat na andun nga po yung ating self-realization kung ano yung dapat nating gawin, kung ano yung dapat nating lakaran, kung ano yung dapat na sa panahong ito na sa ating pananampalataya. Hindi lamang yung ating kabutihan ang dapat nating makita, yung kabutihan ng ating ginagawa ng ating Panginoon sa buhay natin, kundi ano yung matumbasan natin yung kabutihan yun, ano yung dapat nating gawin yung sa kabutihan, yung patience na yun ng ating Panginoon sa mga buhay natin, ano naman yung dapat itumbas natin para sa Kanya. Sipin po natin mga kapatid, hindi po tayo nabubuhay na sa sarili lamang natin. Meron po tayong Diyos na kung saan nakatunghay sa bawat isa sa atin. Kaya po sa ating bawat ginagawa, sa bawat atas sa atin ng ating Panginoon, yung pagsunod ay napakahalaga. Sa bawat pagninilay po natin ng salita ng Diyos, andun siya na kung sa dakilang hukom natin na siya huhusga sa atin pagdating ng panahon. Kaya makita sa atin nawa, pagdating na kung sa sabi nga po, masabi sa atin ng ating Panginoon, kasi habang tayo po ay nag-aaral ng kanyang salita, nakikita natin, na kung saan ay sabi nga natin, nakikita, Lord, napakaliit pa pala ng pagkakilala ko sa iyo. Hindi pa ganap talaga na ikaw ay aking kilala basta, kundi kailangan ko pa pong tuklasin kung sino ka nga ba. Dahil andun nga po mahibaga ang ating Panginoon na sa bawat ginagawa natin, dito kung saan, sa bawat sa pamumuhay po natin, ay makikita po natin kung paano ang Diyos ang siyang hahatol sa mabuti at masama. Kaya nga po, kaya po tayo inaakay sa matuwid na landasin niya. Kaya patuloy nating makita ang ating sarili sa harapan ng ating Panginoon. Huwag tayo na kung saan ay gumawa sa sarili nating pasya, kundi lagi natin makita na mayroong isang hukom na kung saan dapat nating sangguniin. Lagi tayo magpasiyasat. Lagi tayo na kung saan ay magtanong sa Kanya na nararasan mga nararapat. Huwag po tayo mananga sa ating sariling karunungan, kundi sabi nga po, lagi nating iangkla sa Panginoon ang bawat dapat nating gawin sa sa ating buhay habang tayo andito pa na gumagawa, kumikilos, naglilingkod sa ating Panginoon. Dahil siya nga po, lagi nating iisipin na sa biglaang pagdating ng ating Panginoon, sabi nga po, sa isang pisap mata, sa pagtunog ng anghel, sa isang pisap mata ay dapat andun nga po makita sa atin kung tayo nga po baga ay tunay na anak niya at sumusunod sa kanyang kautusan. Kaya sa habang tayo po ay lumalalim, kumikilala, umiidad sa ating pagkilala sa ating Panginoon, dito po natin makikita ang ating sarili. At dito po natin sa ako personally, na ko, Lord, marami pa nga po pala akong dapat maunawaan sa salita mo. Marami pa pala po akong dapat ituwid. Marami pa po pala dapat ako na kung saan ay gawin para sa iyong mga utos at sundin ang mga utos mo ito. Kaya po sabi nga po dito ay ang lahat ng nagkakasala na hindi saklaw ng kautusan ni Moises ay parurusahan ng hindi batay sa kautusan. At ang lahat ng nagkakasala na saklaw ng kautusan ay hahatulan ayon batay sa kautusan. Sabi nga po, sapagkat hindi ang mga nakikinig sa kautusan, kundi ang tumatalima rito ang pagwawalang sala ng Diyos. Yung pagsunod sa utos ng ating Panginoon ang mahalaga. Hindi yung pong ating pananampalataya lamang, bagamat yun ang pinaka-base natin, pero kasama po natin na patuloy na sundin ang mga utos ng ating Panginoon. Dahil siya yung hahatol pagdating ng panahon sa matuwid at sa mga kasalanan. Purihin po ating Panginoon. Tayo po manalangin at patuloy tayong samahan sa ating pong 16 na verse, chapter na ito ng Roma sa ating pag-aaral na tayo patuloy na palalalimin ng ating Panginoon. Muli po, Ama, ang aming pasasalamat sa patuloy mong pagtuturo ng iyong mga salita. Tunay nga po, Ama, may mga pagkakataon na malalim ito na kung saan sa kalaliman niyon, ikaw nga po, Holy Spirit, ang patuloy na magpapaunawa sa bawat isa sa amin. Salamat, O Diyos, sa mga gawain ganito na meron kami na patuloy naming nakikita kung gaano nga po kami sa iyong banal na harapan, kung sino kami at sino ka sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya po, Ama, maraming salamat po. Patuloy mo kaming gabayan, patuloy mo kaming samahan, patuloy mo kaming turuan ng mga bagay-bagay na hindi pa namin alam.
Patuloy mo kami na kung saan ay bigay sa amin, na kung saan kung paano ikaw ang tunay na Diyos sa amin, ay kung saan ay saklaw mo ang buhay namin. Wala kami maipagmamalaki. Ang aming maipagmagagawa ay patuloy na tuklasin, sundin ang iyong mga utos, at ito po yung kung saan anumang oras kan dumating, O Diyos, nakahanda kami na ikaw po yung nakilang hukom na maghuhukom sa bawat anak mo, mananampalataya man o hindi. Tunay na pinakikita mo dito na ikaw ang Diyos na kung saan matuwid ang magiging hatol mo sa bawat nilikha mo, Panginoon. Wala kami maikakatwiran kang kami ay nasa harapan mo na, dahil dito na nga po ang iyong mga batas. Narito na nga po ang iyong mga utos na dapat namin patuloy na saliksikin, patuloy namin tuklasin ang hiwaga nito sa bawat buhay po namin. Kaya salamat sa pagtuturo mo, sa paggabay mo, Holy Spirit. Ikaw po ang lagi na kung saan amin miniaangkla, binibigay ang aming mga buhay. O Diyos, na kung saan ikaw po ang magmanifesto, dahil kung kami lang, O God, tunay na mananatili po sa amin ang kalikasan ng kung sino kami, na kami yung aming itong simple nature, O God. Kaya thank you so much sa iyong pagtutuwid, sa iyong pagtuturo, O God. Ito po yung aming patuloy na pinupuri at dinadakila. Ina-acknowledge namin lagi, O Diyos, sa bawat minuto ng aming buhay, kung sino ka nga po sa buhay namin, Panginoon. Salamat po, Ama. I-bless mo po ang bawat isang narito, God. At tunay na po ikaw po ang aming dinadakila at pinupuri sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless po. Thank you po, Ate Annalyn o Mrs. Billy din.